Ako po si Miguel V. Lintag, Registered Psychologist mula sa Pag-asa Youth Rehabilitation Center under CSWD Santa Rosa City, Laguna. May ilang palatandaan na dapat tayong bantayan. Una, noticeable changes sa routine tulad ng tulog at pagkain. Either sobra-sobra or kulang na kulang, no? Pangalawa, pagkawala ng interes sa mga bagay na dating kinagigiliwan natin. Pangatlo, yung emotional changes, gaya ng pagiging irritable, malungkutin, o madalas na pagkakaroon ng mood swings. Pwede ring may withdrawal, na kung saan ayaw mo nang makihalubilo o bigla na lang nagiging tahimik. At syempre, kapag napansin na matindi at matagal na ang pagkapagod o kawalan ng energy. Kung umabot sa punto na ang mga sintomas na ito ay tumatagal ng linggo o buwan at naapektuhan na ang trabaho, pag-aaral o relasyon, malinaw na indikasyon na ito na kailangan ng bigyan ng pansin. Ang mas maagang pagtukoy sa mga senyales na ito ay mas malaking tulong para mas maagapan ang mas malalang kondisyon. Kapag ang mga sintomas ng stress, anxiety o depression ay tumatagal ng ilang linggo o buwan at nakakaapekto na sa trabaho, pag-aaral o relasyon, malinaw na senyales na ito na kailangan na ng professional help. Isa pa, kapag nakakaranas ng matinding hopelessness, pag-iisip ng self-harm o pagkawala ng motivation sa halos lahat ng bagay, dapat agad tayong kumonsulta sa isang psychologist or counselor. Mahalaga ring tandaan na ang therapy at counseling ay hindi huling opsyon. Ito ay proactive na paraan upang mas maaga nating maagapan ang paglala ng isang kondisyon. Sa Pilipinas, may mga existing resources na pwede tayong lapitan. Isa na rito ang National Center for Mental Health Crisis Hotline, na bukas 24/7 para sa mga nangangailangan ng agarang kausap o counseling. Maaaring tumawag sa kanilang mobile numbers. At maaari din tayong makipag-ugnayan sa ating City Health Office sa mental health concerns. Dito sa City of Santa Rosa, aktibong isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mental health care para sa ating mga residente. Una, sa City Health Office, may mga libreng gamot para sa mga pasyenteng nangangailangan, lalo na yung mga diagnosed with psychiatric conditions. At ito ay malaking tulong lalo na sa mga pamilya na walang sapat na kakayahang pinansyal para bumili ng maintenance medication. Bukod dito, ang City Social Welfare and Development Office may mga mental health professionals na available kagaya ng registered social workers, psychologists at psychometricians na kung saan sila ay nagbibigay ng counseling at psychosocial interventions para sa mga individual o pamilya na dumaraan ng iba't ibang hamon sa buhay kagaya ng depresyon, trauma, family conflict at iba pa. Dagdag pa nito, may mga centers kagaya ng Pag-asa Youth Rehabilitation Center na kung saan ako naka-assign at Women and Children Crisis Center na kumakalinga at nagbibigay serbisyo sa kalusugang pangkaisipan ng mga kabataang nakalagak dito. May mga programang nakatuon din sa mental health awareness at psychoeducation sa pamamagitan ng mga seminar at community activities na naglalayong turuan ang mga mamamayan kung paano alagaan ang kanilang mental health at bigyan ng impormasyon kung kanino maaaring lumapit kung nangangailangan ng tulong.